narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Multong Sumakay sa Jeep. Isang hating gabi sa isang baryo, may jeep na bumibiyahe pa rin pauwi. Halos wala ng pasahero, kaya't 6 na lang ang nakasakay. 3 estudyante, isang tindera, isang matandang lalaki, at ang driver na si Mang Rodel. Tahimik ang biyahe, tanging ugong ng makina at hampas ng malamig na hangin ang naririnig. Pagdating nila sa isang madilim na bahagi ng kalsada na kilala ng mga tao bilang Sitio Mabini, biglang may babaeng sumenyas sa gilid ng kalsada. Maputi siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng lumang bestida. Nagmamadaling pinara ng babae ang jeep, kaya't agad itong huminto. Bayad po, mahina at malamig ang boses ng babae habang inaabot ang lumang barya kay Mang Rodel. Nang tanggapin niya ito, nagtataka siya dahil parang sobrang luma ng baryang hawak niya, parang galing pa sa mga panahong hindi na ginagamit. Tahimik lang ang lahat ng pasahero, pero ramdam nila ang kakaibang lamig mula nang sumakay ang babae. Habang umaandar, napansin ng estudyanteng si Lisa na hindi nakikita ang refleksyon ng babae sa salamin ng jeep. Pinisil niya ang braso ng kaibigan niya at pulong. Tingnan mo, wala siya sa salamin. Nagkatinginan ng mga pasahero, halatang takot pero walang nagsasalita. Biglang huminto ang jeep sa tapat ng isang lumang punong balete. Dito na lang po ako, sabi ng babae. Bumaba siya ng dahan-dahan at naglakad papunta sa ilalim ng puno. Paglingon ng driver para silipin kung tatawid ba siya, laking gulat nila dahil wala na ang babae. Para bang naglaho ito sa dilim. Nang sumilip sila sa kinuupuan niya, wala na rin ang iniabot na bayad, parang usok na naglaho. Dahil dito, nagdasal na lang ang mga pasahero at mabilis na pinaharurot ni Mang Rodel ang jeep. Sa bawat biyahe ni mula noon, iwas na sila sa Sitio Mabini kapag hating gabi dahil baka muli silang masabayan ng misteryosong pasahero. Lumipas ang ilang linggo mula nang sumakay ang misteryosong babae sa jeep ni Mang Rodel. Dahil sa takot, halos ayaw na niyang bumiyahe ng hating gabi pero dahil sa pangangailangan, napilitan pa rin siyang magpatuloy. Isang gabi, parehong gruta na naman ang dinaanan niya. May 3 pasahero siyang sakay, isang mag-asawa at isang batang dalaga na pauwi rin. Tahimik silang lahat habang tinatahak ang madilim na kalsada. Pagdating sa mismong lugar kung saan unang sumakay ang babae, biglang bumigat ang loob ng jeep. Naramdaman ni Mang Rodel ang malamig na hangin na parang dahan-dahang pumapasok sa likod. Paglingon niya sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakaupo na naman doon ang babaeng nakaputing bestida sa parehong puwesto kung saan siya unang sumakay. Wala siyang narinig na pumara, wala ring ingay ng sapatos na umakyat. Basta na lang ito andoon. Bayad po, sabi ng babae, sabay abot muli ng lumang baryang kulay kalawang. Nanginginig ang kamay ni Mang Rodel habang tinatanggap ito. Tumingin siya sa ibang pasahero, pero ang mag-asawa at ang batang dalaga ay nakatitig lamang sa sahig. Parang hindi nila kayang makipagtitigan sa babae. Habang umaandar ang jeep, bigla namang bumigat ang makina at halos ayaw umusad. Para bang may mabigat na nakasabit. Sa salamin, nakita ni Mang Rodel na hindi lang babae ang nasa jeep. May mga aninong parang nakasabit sa likod, nakayuko at mahahaba ang buhok, waring mga nakikisakay. Diyos ko, bulong ng driver. Pagdating sa punong balete, tumayo ang babae. Dito na lang ulit ako, mahina niyang sambit. Bumaba siya at naglakad patungo sa puno. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita nilang lumapit sa kanya ang 3 anino at sabay-sabay silang naglaho sa dilim. Nang silipin ni Mang Rodel ang baryang iniabot sa kanya, wala na itong laman sa palad niya. Ngunit sa kanyang upuan may naiwan na lamang na isang bulaklak na tuyot, amoy insenso. Mula noon, kinilabutan na ang lahat ng nakakarinig sa kwento ni Mang Rodel. At hanggang ngayon, may nagsasabing kapag dumaan ka sa Sitio Mabini ng hating gabi, baka may sumakay ulit na pasaherong hindi mo inaasahan. 3. Dahil sa paulit-ulit na kakaibang karanasan, hindi na mapakali si Mang Rodel. Naisip niyang kailangang malaman kung sino talaga ang babaeng sumajip niya tuwing hating gabi. Isang araw, nagtanong-tanong siya sa matatandang residente ng Sitio Mabini. May isa siyang nakausap na lola na kilala sa baryo bilang si Aling Marta na agad na napakunot ang noo nang mabanggit ang tungkol sa babaeng nakaputing bestida. Ay naku Hijo, wika ni Aling Marta, baka ang nakita mo ay si Elena. Ayon sa kanya, si Elena ay kilala noon bilang dalagang mahilig sumakay ng jeep pauwi mula sa bayan. Laging suot ang puting bestida at mahilig mamili ng bulaklak sa palengke. Pero isang gabi, habang pauwi siya, hindi na siya nakarating sa kanilang bahay.
Ang huling nakakita sa kanya ay isang jeepney driver na sinasabing ibinaba siya sa mismong puno ng Balete sa Sitio Mabini. Simula noon, wala nang nakakita o nakabalita sa kanya. Mula noon, kumalat ang kwento na si Elena ay nananatili pa rin sa kalsadang iyon. Laging sumasakay ng jeep para umuwi, ngunit hindi na niya muling natatagpuan ang tahanan niya. Kinilabutan si Mang Rodel. Naalala niya ang tuyong bulaklak na naiwan sa upuan ng jeep. Baka iyon ang simbolo ng pagkakakilanlan ni Elena. Kinagabihan, nagpasya siyang dumaan muli sa Sitio Mabini, dala ang isang bagong bulaklak at kandila. At gaya ng inaasahan, muling lumitaw ang babae. Nang iabot nito ang lumang baryang pamasahe, hindi na ito tinanggap ni Mang Rodel. Sa halip, inabot niya ang bulaklak. Kung ikaw si Elena, bulong niya, sana matahimik ka na, hindi mo na kailangang sumakay ulit. Sandaling tumingin ang babae sa kanya. Ngumiti ito ng payapa at sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Rodel ang refleksyon nito sa salamin ng jeep. Pagkatapos, dahan-dahan itong naglaho kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Mula noon, hindi na muling nakasakay si Elena sa jeep ni Mang Rodel. Ngunit ang mga dumaraan sa Sitio Mabini tuwing hating gabi ay minsan pa rin nakakaamoy ng insenso at bulaklak. Paalala na minsan may pasaherong gustong makauwi, ngunit hindi natagpuan ang kanyang daan. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.